morning po sa ating lahat, sa mga online, hello po. May first timer po ba tayo? First time ulit, gano'n. Alright? Anyways, grabe po ang naranasan ng ating bansa. Tama po ba? Recently. Yan, kamusta po kayo ng bagyong uwan? Naiwan din po ba kayo? May mga naiwan na hindi nasindihan ng kuryente. Ayan, diba? Naitaling bubong. No, sabi ko nga, akala ko makakapasok pa ako sa work. Excited ako, charge ko pa yung mga laptop ko, ganyan. Pambihira, wala rin palang signal. So, hindi ka rin pala makakapasok. No? Pero thank God, because hindi naman naging malala, no? From super typhoon, nalusaw ang mata. Amen. At humina naman somehow nung naglandfall sa atin. Can we just thank the Lord? Can we say, thank you, Lord? Alright? Anyways, relate agad tayo, no? Minsan talaga may mga bagay po sa buhay natin na hindi natin pinili. Pero kailangan nating pagdaanan. May ganyan ba kayo? Yung bagyo ba pinili nyo? Wala wala tayong choice. Di natin maiiwasan. Alright? Alam niyo po, gaya ng mga bagyo, lindol, or iba pang natural calamities, minsan sa buhay natin, may mga pangyayari na hindi natin kontrolin or iwasan. Amen? Kahit may mga biglaang problema tulad ng pagkawala ng minamahal or ng trabaho, hindi po natin yan pinili. Tama po ba? Pero kailangan nating pagdaanan kasi bahagi ito ng plano ng Panginoon. Parang kay Job, wala siyang choice, pero pinahintulutan ng Lord na maranasan ang testing na yon. Kayo ba nakaka-relate ba kayo doon? Yung isang ordinaryong araw lang, pero biglang may dumating na hindi inaasang ang pangyayari na kailangan mong harapin. Diba? Pagkagising mo, biglang may kailangan isugod sa ospital. Pagkagising mo, may nangyari na nawalan ka ng pera, naiwanan ka. Alright? At kaya po yan ang bida na pag-uusapan natin ngayon. Isang ordinaryong araw lang para sa kanya. Naglalakad lang siya. Pumapasok sa isang lungsod. No, actually, mamamasyal nga lang dapat siya eh. No, dumadayo lang siya. Pero ginamit siya ni Lord sa isang extraordinaryong encounter. Isang cross na hindi niya po pinili, pero dinala niya kasama si Jesus. Are you excited to know this person? Pwede bang tatayo tayo ulit? Last request ko na po. Basahin po natin ang main text natin for this morning in Luke chapter 23 verse 26. Can we read 1, 2, 3, go? The soldiers led Jesus away. At that same time, there was a man from Cyrene named Simon. Coming into the city from the fields, the soldiers forced him to carry Jesus' cross and walk behind him. And God bless His word. Let's pray. Lord, una sa lahat, marami pong salamat sa grasya mo, sa kabutihan mo po sa amin. Nandito kami muli nagsama-sama para pakinggan ang iyong salita. And I know, Lord, life may be hard sometimes. Lord, may mga pangyayari sa buhay namin hindi namin inaasahan. Maraming distractions, gulo na nangyayari sa labas, sa isipan namin. Pero ang dalangin ko po, Panginoon, that through this message, maintindihan namin, nakasama ka namin sa kahit anong unos o gulo na pinagdadaanan namin. Biglaan man or planado man, prayer ko, Lord, bumalik kami sa Panginoon, sa power ng cross sa aming buhay at makita namin that, Lord, you are good in our lives. And I pray, Lord, use your servant for this morning. Lord, we are excited to encounter you through this message. In Jesus' name we pray. Amen. Yan, sabihin mo sa kaliwat kanan, ready na ako. Yan. Amen. So, alam niyo po, itong text na to, I believe most of you, ilang beses niyo po itong na-encounter, lalo na pag mahal na araw. Diba? So, it was the time when Jesus was carrying His cross papunta sa Calvary. At ito po yung pinakamasakit, pero pinakamakapangyarihang journey sa history ng sangkatauhan. At alam naman natin, sa Roman practice, lahat ng prisoners na hahatulan ng kamatayan by crucifixion ay kailangan nilang buhatin ang sarili nilang crossbeam or tinatawag na patibulum papunta sa execution site. So ito yon, di ko nahahawakan kasi nung first service natumba ko siya. Alright? So yan ang example, no, sa likuran natin. Pero nung oras na yon, si Jesus ay sobrang hina na. I believe most of you napanood nyo na po yung Passion of the Christ. Tama po ba? Grabe inaraharo eh. Di ba halos hindi mo na alam paano kinaya ni Jesus tumayo pa after that, pero nakatayo siya.
Sabi ko, lakas talaga ni Jesus. Pero nung time na hindi na talaga kaya dahil ilang beses siyang nakaranas ng bugbog, hinampas, at pinahirapan na halos wala na siyang lakas. At dahil sobrang bigat ng krus at hirap na siya, hindi na niya kayang ituloy mag-isa. At eto, may nakita mga Roman soldiers na isang lalaki na ang pangalan ay si Simon of Cyrene. Can we all say Simon? May kilala po ba kayong Simon, diba? Pinilit nila siya na tulungan si Jesus buhatin ang krus. Tandaan natin, may karapatan po ang mga Roman soldiers noon na utusan ang kahit sinong bystander na gumawa ng trabaho para sa kanila. Pero sino nga ba si Simon of Cyrene? Kilalanin natin siya. Talaga umaura pa siya dun sa... siya ba talaga yan? Si Simon of Cyrene. Diba? Si Simon po ay tatlong beses nabanggit sa Matthew 27 verse 30 to Mark 15 verse 21 at sa Book of Luke chapter 23 verse 26. Galing siya sa Cyrene, isang lungsod sa North Africa sa modern day Libya. At ang dahilan kung bakit po siya pumunta ng Jerusalem ay dahil sa Passover. So isa po itong Jewish pilgrim na dumayo para po siya ay sumamba. So mamamasyal lang sana siya sa Jerusalem, mag-worship. Imagine, wala sa itinerary niya ang nangyari sa araw na yon. Ordinaryong araw lang, dumadaan lang sa kalsada, tapos bigla kang ipapasa ng krus. Alright, wala naman siyang balak gumawa ng malaking bagay, ordinaryong araw lang. Pero yung ordinaryong araw na yon, naging extraordinary encounter with Jesus. Wala naman siyang balak or plano na makilala si Jesus. Wala din siyang plano na mapabilang sa kwento ng crucifixion. Wala. Hindi niya pinili ang krus, pero ang krus ang pumili sa kanya. And sometimes, we are like that. Minsan mapapatanong ka, Lord, diba? Hindi mo naman planado, pero bakit ako? Lord, bakit ako pa? Diba, nai-imagine nyo si Simon, naglalakad lang eh. Diba? Parang, diba? Rest day, ganyan. Tapos biglang, magpasang ka ng krus. Ha? Diba? Hindi niya ina-expect. And sometimes ganun tayo eh. Yung moments na ganun na biglang may dumadating na mabigat o masakit, doon pala may gustong gawing himala si Lord. Si Simon ay isang ordinaryong tao sa ordinaryong araw na ginamit ni God para gumawa ng extraordinaryong kwento. So join me in my message at kilalanin natin si Simon of Cyrene in this message entitled, The Cross I Didn't Choose. The transformation journey of Simon. Amen? Are you excited? Mahina. Nakaka-lunch na po kayo, no? Can we say amen? Alright, so anong mangyayari kapag in-interrupt ni Lord ang plano mo at pinapasan niya sa'yo ang cross na hindi mo naman pinili? Alright? Dahil minsan, gaya ni Simon, napipilitan ka dahil sa sitwasyon. Tama ba? Naiipit ka sa problema na hindi mo gusto. Sino nga ba naman ang gusto ang problema? Pero nandiyan ka eh. Diba? Pero alam niyo yun, sa gitna ng lahat ng yan, may gustong ipakita si Lord na yung cross na hindi mo pinili, pwedeng maging kwento ng pagbabago mo. So alamin natin ano ang naging resulta ng nangyari sa journey ito ni Simon. What is the transformation journey of Simon? Can we all say transformation? So number 1 is that from pressure to privilege. In Luke 23 verse 26, the soldiers forced him to carry Jesus' cross. Sabi mo nga, force. In Matthew 27 verse 32, in NASB, sa other gospel, ang ginamit na word ay compelled. So Simon, whom they compelled to carry his cross. Ang word na compel in Greek ay agoreo, which means to press into public service, to employ a courier, parcel, panapangiti kayo, dispatch a mounted messenger. Alright? So, yung ginawa sa kanya, it was an imposition.
desisyon. Ito ay isang utos na wala siyang choice. Alright, imagine kung gaano nakaka-pressure do kay Simon para bang buhatin mo yung cross sa ayaw sa gusto mo. Grabe naman. Diba? Naka-pressure. Bubuhatin ko yan. Diba? Mamamasyal lang ako dapat dito eh. Diba? And alam niyo po, possibly si Simon ay isang farmer, but it's not really confirmed kasi sabi ng Simon coming into the city from the fields. Isipin mo, galing ka sa iyong trabaho, mula sa sakahan, excited kang dumayo sa Jerusalem kasi nga, worship time. No? Pumunta siya doon para sumambay. Rest day. Yes, di ba? Doon na yun eh. Planado mo na eh. Siguro pupunta siya sa ganitong iinom ng milk tea. Wow. Di ba? Magsa-sightseeing, ganon. Pero pambihira. Hindi naman niya akalain na yung plano niya ay maiiba. Hindi lang sobrang iba, pero kakaiba. Kasi pagbubuhatin ka ng krus sa ayot sa gusto mo, at itong malupit, hindi lang isang ordinaryong kriminal ang tutulungan niya, si Jesus. So nakaka-pressure lalo. Tutulungan ko si Jesus, yung magbubuhat ako ng krus. Ito yung pinagtutulungan ng lahat eh. Sasamahan ko, nakaka-pressure. Sabi niya nga, pressure. Alright, so ordinaryong araw lang. May sariling plano. Pwedeng sa mata ng iba, aksidente to. It's your lucky day, kaya ka napili, Brad. Diba? You're the lucky one, you're the chosen one. Diba? Diba? Parang ganun eh. Pero sa Panginoon, hindi siya aksidente, kundi appointment. Alam nyo, I believe that Simon had some original plans, but then God has a purpose. Amen? Pinilit si Simon, pero sa pwersahang iyon, tinawag siya maging katuwang ni Jesus. Hindi niya ginusto, pero si Lord mismo ang pumili sa kanya because sometimes God's interruptions are divine invitation. Amen? What seems like an inconvenience may actually be your calling moment. At gaya ko, maybe sometimes nakakaranas tayo ng detours sa buhay natin. May delay. Nakaranas mo ba kanyan may delay? Kuryente nga, nakaranas tayo ng delay, di ba? May inconvenience or closed doors. Pero baka yan ang divine appointment mo kay Lord. Akala mo failure, bakit hindi ako natanggap sa abroad? Malay mo naman, baka nangyari yan kasi may trabaho na mag-aalok sa'yo sa Pilipinas na mas mataas ang sahod mo. At di mo na kailangan malayo sa pamilya mo. Amen? Akala mo heartbreak, di ba? Iniwang ka, pero yung pala sinave ka ni Lord from the wrong person para ma-prepare ka sa God's best mo. Akala mo setback, nawalan ako ng project, wala po akong kliyente, di ba? Nawalan ako ng trabaho, pero yun pala, binuksan ni Lord ang door para sa bagong calling or business idea na mas align sa purpose mo. Amen? Minsan, yung pressure na gusto nating takasan, yun pala ang paraan ni Lord para lumabas yung best mo. Amen? Minsan kasi ayaw natin ang pressure kasi hindi naman talaga siya masayang feeling. Tama ba? Pero tanungin ko kayo, yun bang sila Manny Pacquiao or sila Carlos Yulo? Tingin nyo kung hindi sila pre-pressure, magiging world champions ba sila? O Carlos Yulo, yung talon mo, okay na yan. Di ba? Parang Mami Grace, okay na yan. Makatalon, okay na yan, di ba? Pacquiao, konting suntok lang. Okay, hindi pre-pressure sila kaya naging the best sila. Amen? Yung stress sa work or business, baka yan yung space ni Lord para i-train ka sa excellence at humility. Amen? Ako, I remember yung boss ko, mahilig yun ng constructive criticism, pero masaya ako pag criticize niya ako kasi alam ko doon ako aayos. So hindi maayos yung trabaho ko, gagalingan ko. Para sa susunod, alam mo, makita niya, ay, excellent. Amen? Yung pressure sa pag-aaral, sa deadlines or expectation ng magulang. Bakit hindi mo gamitin yung opportunity para lumago yung character mo at magdepende ka lalo sa Panginoon? Kasi hindi lahat ng pressure ay pahirap. Minsan
preparation mo yan. Amen? Yung pagod minsan sa pag-aalaga mo sa mga disciples mo, pag-provide mo sa mga anak mo, pag-mentor, malay mo, privilege yan para i-reflect mo yung heart ni Lord. Amen? Kasi kung walang pressure, walang progress. Pero kung kasama mo si Jesus sa pressure, may peace ka sa process. Remember that diamonds are formed under pressure and so are Jesus' disciple. Tignan mo nga yung katabi mo. Sabihin mo, diamond star ka. Oh yes. Okay na po ba kayo yung bato-bato na lang sa sungka? Hindi. Hindi ka lang shell. Diamond ka. Lahat tayo kailangang dumaan sa pressure. Amen? Amen. So what's number 1 na journey or transformation journey ni Simon? Number 1 is from pressure to privilege. Ayan. Pangalawa, ano pa ang transformation journey ni Simon during that time? Number 2 is what? From pain to participation. Can we all say pain? In Luke 23 verse 26, sabi nga dyan, the soldiers forced him to carry Jesus' cross and walk behind him. So si Simon, he was compelled, finorce siya para buhatin itong cross. At ang cross na ito, pag titignan nyo, sa atin kasi magaan pa to eh. Okay? Pero yung cross nila nung time nila, mabigat, magaspang, at may bahid ng dugo. It's a stain of suffering for the condemned. So, nakaranas ang taong ito ng intense physical pain and source of social shame. So, dalawang pain ang mararanasan ni Simon. Bakit? Kasi mabigat, may physical pain. Pangalawa, emotional pain. Kasi kahihiyan. Pambihira na pinagbubuhat ako ng cross na hindi naman ako kriminal. So, mahihiya ka talaga. Alright? Pero ang maganda doon, I want you to take note of the word Jesus. He carried the cross and walked behind him. Sabihin nga natin, behind. So habang si Jesus, pasan niya yung cross, naglalakad, kasama niya si Simon sa likod na pinapasan ang krus. Sinusundan niya si Jesus. In the Bible, to walk behind or follow in Greek is akoleteo. It means a person to become their disciple. And by walking the same path, Simon literally and symbolically participate in Jesus' life and mission. Yung picture na si Jesus na uuna pasan ang cross habang nakasunod si Simon, it's a picture of discipleship. Ano bang laging bukang bibig ni Jesus sa mga disciples na noon? Come, follow me. So pinapakita niya na sa suffering, hindi ka mag-isa. May kasama kang Diyos sa bawat hakbang. Minsan ganyan tayo, akala natin pag may testing or suffering, sasabihin mo, Lord, iniwan mo na ba ako? But little did we know, si Jesus pala nasa unahan natin, kasama natin humahakbang. Pero bakit hindi mo makita yon? Hindi mo napapansin? Baka kasi naka-unfollow ka sa Kanya. May mga nag-unfollow ba dito? Diba? Kaya pag may pagsubok, tatanawin kita, sino bang fina-follow mo? Ang fina-follow mo ba yung opinion ng iba? Na hindi mo na yan kaya, sumuko ka na lang, alam mo ganito na lang gawin mo. Di ba ang daming boses? Or ano ang fina-follow mo? Yung boses ng emosyon mo na hindi mo na kaya. Wala ka na talagang magagawa. Or ang fina-follow mo si Jesus. You know what? Sometimes God calls us to carry burdens we didn't choose. At gaya ni Simon, God trusts us with crosses not to punish us, but to partner with us. Amen? Hindi ka pinaparusahan ni Lord. Ang gusto niya, samahang ka niya. Amen? And the cross may be heavy, but it becomes bearable when you know you're walking behind Jesus. Amen? Ano bang sabi sa church history? The mark of Christianity is suffering. Bakit yung mga Christians noon, they take delight when they experience persecution? Kasi nga, they know that they are
participating in the suffering of Christ. Ano bang sinabi din ni James? Consider it pure. Consider it pure joy. O diba, parang di rin kayo maniwala na consider it pure joy. When you face trials of different kinds, sinabi ni James. Kasi ito yung reality mahirap i-appreciate ang victory kapag hindi ka nakakaranas ng hardship. Tama ba? Bakit ka nagsiselebrate nung pumasa ka sa board exam? Tanungin kita. Kasi alam mo, ang hirap mag-review. Ilang araw kang napuyat, ilang kape ang dumanak sa dugo mo. Ilang sting. Yan ang diba? Yung mga nag-review, diba? Alam nyo yan. Diba? Nagpuyat ka. Diba? Ako nga dati, hindi ako mahilig magkape, pero napakape ako dahil dyan sa board exam na yan. Kasi kailangan maging gising ka eh. Kailangan mo bumanat, di ba, mag-review eh. Nagpuyat ka eh. Kaya nung pumasa ka, grabe, ang saya mo, tama ba? Bakit ka grabe magpasalamat sa Lord nung pinagaling ka niya? Kasi hindi biro yung naranasan mong pain. Di ba? Yung mga gamot na halos isuka mo na, parang gagaling pa ba ako? Ilang gamot, ilang treatments sa iniisip mo, gagaling pa ba ako? Pero gumaling ka. Amen? Bakit parang daig mo sa winner sa raffle nung sinagot ka nung nililigawan mo or nung asawa mo ngayon? Kasi yung kaba, di ba, nung pinaalam mo sa magulang, di ba, sa mentor, grabe. Di ba, nag-invest ka ng effort, ng talent, at ano pa? Pera din. Di ba, tsokolate din, ilang milk din, ilang labas, pati pamasahe na eh. Pag hindi pa ako sinagot ni taray ko, sayang naman, di ba? Pero sinagot ka. Amen. Bakit grabe ang joy sa heart mo nung nakita mo yung disciple mo nagsaserve sa Lord? Kasi alam mo, nung dinidisciple mo yun nung una, di ba, parang hindi mo makitaan ng liwanag, ang awot ng ulo. Nakailang chat ka, sinisin ka lang. Pero pambihira ngayon, sin mo na si Lord sa buhay niya. Grabe, nauuna pa nga ata sa'yo, pag life group, wala pa yung link, nandun na siya. Grabe, Lord, pinago, thank you, Jesus. Diba, grasya talaga ni Lord. Amen? And those seasons may feel heavy, inconvenient, or painful, yet they bring us closer to Jesus. Aminin po natin, sa mga paghihirap po natin, dyan naman talaga natin lalong nakikilala si Lord. Hindi ba't sa panahon na ang dami mong pagsubok, yun yung time na ang sarap mag-worship sa Lord? Grabe, tuluhog ka na, grabe, magang mata, pero Lord, kailangan kita sa panahon na to. Amen? Remember this church, the road to resurrection always passes through the cross. Amen. Kaya kung may pinapasang ka ngayon, sabi mo sa katabi mo, kung may pinapasang ka ngayon, hindi nyo naman tinitignan yung katabi nyo, niloloko nyo ako Kitang-kita ko kayo dito. Sabi mo, sige, tignan mo. Sabi mo, kung may pinapasang ka ngayon, huwag kang bibitaw. Kayo talaga. Kung may sabi ko, tumingin sa katabi. Amen. Sino po dito natututo siya? So what is the transformation journey of Simon? Pangalawa, from pain to participation. And last, number 3. What is the transformation journey of Simon? Number 3. From passerby to purpose bearer. In Luke 23 verse 26, sabi dyan, there was a man from Cyrene named Simon coming into the city from the fields. Si Simon po, random passerby. Hindi po siya kasama sa 12 disciples ni Jesus. Hindi din siya kasama sa crowd at sumigaw ng crucify him. Hindi siya kasama dun. Alright? Galing lang siya sa bukid, isang ordinaryong araw lang sana, pero one encounter with Jesus changed his entire legacy. Sabi nga natin, entire legacy. Paano natin nasabi yun? Tignan nyo, in Mark 15 verse 21, mas dinetalyado ni Mark ang pagkakakilala kay Simon. Sabi dyan, 1, 2, 3, can we read? A certain man
from Cyrene Simon, the father of Alexander and Rufus, was passing by on his way in from the country, and they forced him to carry the cross. So sa sobrang totoo ng pangyayaring ito, binanggit ni Mark ang pangalan, pati ng mga anak niya. Sino yung anak niya dyan? Si Alexander and si Rufus. Nabanggit sila. So, ibig sabihin, nung time na yan, pwede mo pang tanongin yung dalawang anak niya, talaga ba binuhat ng tatay niyo yung cross? Di ba? So, igit pa doon, may spiritual meaning po kasi sa Bible kapag binabanggit ang pangalan, lokasyon, at ang family line. It means significance and remembrance. Maraming tao sa Bible ang walang pangalan. Tama ba? Di ba? Yung mga lepers, di ba yung mga women in the world, the 10 virgins, ang daming hindi pinangalanan sa Bible, mga healed, mga crowd. Yung mga nakakita ng milagro, hindi naman sila pinangalanan eh. Pero si Simon, tinawag. Si Simon, may pangalan siya sa Bible. Bakit? Tanong niya sa akin, bakit? Kasi God honors and remembers even the smallest act done in obedience, even when it's inconvenient. Diba? Feel mo, hindi ko feel talaga mag-worship din ngayon, pero kailangan. Hindi ko feel mag-connect group ngayon, pero kailangan. Nakikita ni Lord yan lahat. Diba? Hindi mo trip pumasok sa work ngayon, pero kailangan nakikita ni Lord yan lahat. Ino-honor niya yan. At nakita natin yung isang encounter niya lang with Jesus, nagbago ang direksyon ng buhay niya. At ang maganda nito, nadamay pati ang pamilya niya. Bakit? Kasi yung mga anak po niya ay nabanggit or naging kilala po sila in the early church. In fact, in Romans 16 verse 13, nabanggit sila ni Paul. Sabi dyan, greet Rufus, chosen in the Lord, and his mother who has been a mother to me too. So sa simple obedience ni Simon that day, naging spiritual inheritance siya ng pamilya niya. Tatanungin ko kayo, paano nung time na yon, nung pinipilit siyang buhatin yung cross, tumakbo siya? Diba? Over my dead body, hindi ko yan bubuhatin. Wow! English pala si Simon. Hindi ko yan bubuhatin. Paano kung hindi niya binuhat nung time na yun? Paano kung tumakas siya, lumaya siya, o kaya, diba, bahala na, basta hindi ko gagawin yan. Paano kung tinakasan niya? Eh di hindi sana makakakilala ang pamilya niya sa Lord. Eh di sana hindi natin siya pinag-uusapan ngayon at kinapupulutan natin ng aral. Tama ba? So very clear. May purpose talaga ang lahat kapag sumunod ka sa Lord. You may think you're just passing by, but God sees a purpose passing through. Amen. And maybe some of you here, lalo sa mga nasa ministry, parang feeling mo, passerby lang ako dito, ate. Feeling ko, hindi naman impactful yung ginagawa ko sa ministry ko. Hindi ako nakikita, hindi ako visible, hindi naman ako gaya nila. Diba, nila Coach Ray, na pag kumanta sila, grabe, save na yung tao. Wow, impactful, diba? Amen. Hindi naman po ako gaya ninyo na pag nagpipreach ay grabe power. Alam nyo po, itong service na to, nakikita nyo, maraming tao ang gumagalaw dito para lang maging matagumpay ang Sunday services natin. Isipin nyo na lang sa baba pa lang, walang marshal doon, nagbangga-banggaan ng mga sasakyan. Isipin nyo na lang, walang mga usher or registration na di ba ang sarap pag dumaaten po kayo sa church, ay kilala nila ako, alam nila yung pangalan ko, tama ba? Diba? Or usher, diba? Eh di sana magulo ang pagkakaupo-upo natin. Baka nakaupo na po kayo dito, diba? Amen. Gusto ko pong sabihin sa inyo, sa mga volunteers, tandaan po ninyo, ang ministry mo, kita man yan sa harap, ng stage or nasa likod, may eternal impact yan. You don't need a stage to perform well in a ministry. You only need a servant heart and an obedient spirit to make the Lord proud. Amen. Amen. Sa mga nagwo-work dito, 9 to 5 hour, 9 to 5 job. But God might be turning your workplace into your mission field.
Maybe isa ka lang estudyante, pa-scroll-scroll lang, di ba? Parang go with the flow. Pero paano kung yung classroom mo, yung friends mo, or yung online space mo ay gagamitin ni Lord for you to carry Jesus' love right where you are? Tandaan po ninyo, you don't need a title to make an impact. You just need a moment of obedience. Sino po dito may mga magulang na hindi nyo pa po nadadalang anak nyo sa church? Diba? Nagde-desire ka na sana one day matindin sila dito. Or ikaw na anak, na gusto mo one day makita mo yung mga magulang mo, mga kapatid mo, nandito rin sila sumasamba sa Lord. Amen? Amen? Alright? Alam nyo, gaya ni Simon, dahil nag-obey siya sa Lord, nagpatuloy siya, pinakita niya, nag-impact yon sa family niya. Nagbarka sa mga anak niya. Kaya wag magsawang magpatuloy sa Lord kahit mahirap. Keep on obeying because when you walk in purpose, your children, your family, and disciples will follow suit. Andiyan pa po ba kayo? Alam niyo po, sa mga nangyayari po sa paligid natin ngayon, it's a proof. God is coming soon. But the sad part is, wala na tayong minsan compassion sa pamilya natin. Diba? Sabi ko nga sa all-out camp, bumalik ka na bago bumalik si Jesus. Bakit? Kasi pag dumating si Jesus, wala nang time to repent. Amen? So kailangan mag-double time tayo. Let's win our family to God. Amen? Remember this, you may start as a passerby unnoticed, unplanned, and unexpected, but when you say yes to God's interruption, you become a purpose bearer. Hindi ka lang nandito para, alam mo yon, dumalo, umaten. May purpose ka. Tignan mo yung katabi mo, yung totoong titignan mo talaga. May purpose ka, sabi mo. Amen. Amen. Alright, pwede po bang malakas na palakpak sa Panginoon? So balikan natin, ano yung tatlong transformation journey ni Simon? Number 1, from pressure to. Pangalawa, from. And number 3. Amen. Alam niyo po ba yung pangalan na Simon or Simeon ay isa pong pinaka-common na pangalan nung panahon po ng Bible. In fact, ayon po sa mga historical records, yung pangalan na Simon or Simeon was the most popular name for male for Jews in Roman Judea during the 1st century AD. Ang daming Simon. Naisip nyo nga yung pag Simon, lahat sila lilingon. Daming Simon. So, ibig sabihin, ordinaryong tao lang siya. Uulitin ko, si Simon, hindi siya parte ng 12 disciples. Wala siyang title, wala siyang posisyon. Wala rin siyang spotlight. Pero nakita niyo po, ginamit siya ni Lord sa isa sa pinakamahalagang moment sa history at iyon ay ang pagbitbit ng krus ni Jesus patungong Calvary. It's a reminder for us that God loves using ordinary people for extraordinary purposes. Hindi po kailangang sikat. Hindi mo kailangan maging influencer. Hindi mo kailangan ng maraming likes sa Facebook. Hindi mo rin kailangang perfect. Kailangan ba perfect? Hindi po. At hindi rin kailangang handa. Si Simon nga, binigla nga siya eh. Tatanayin kita, kailan ka magiging handa? Kasi si Lord mismo ang magtutulak sa'yo papunta sa purpose mo. Amen? And gaya ni Simon, baka nga may plano ka lang pumunta sa Jerusalem mo. Baka simpleng araw lang. Pwedeng routine lang. Gusto ko pong sabihin sa inyo, huwag mong sabihing ordinaryo ka lang. Dahil kapag ang isang taong katulad mo ang nakatagpo si Jesus, hindi ka na pwedeng manatiling ordinaryo. Yung katabi mo, akala mo, di ba, parang ganyan lang yan, pero hindi yan ordinaryo para sa Lord.
And maybe you're telling me, alam mo, matagal na ako umaattend sa church. Alam ko na yan. Alam ko na yan. Masaya na ako, ganito na lang ako, aattend na lang ako, okay na ako dito, okay na ako maging ordinaryo. Parang wala naman din kasing pinagkaiba. Sabihin ko sa'yo, hindi pa huli ang lahat. Dahil si Jesus, sa pinaka hindi inaasahang araw, binago niya ang buhay ni Simon at baka ngayong araw ay babaguhin ka rin niya. Baka nga wala sa plano mo makadalo ngayon sa Sunday service, no? Baka nga wala sa plan mo eh. Baka nga hindi mo rin inaasahan na yung message na pinapakinggan mo ngayon, nag-impact sa'yo. Wala eh. Wala, hindi ko inaasahan pero nag-impact. Pero dyan mo makikita na si Lord, walang araw or moment na sayang. He is always intentional. God is always on purpose. Let me tell you, you are here because God has a purpose. Yung cross na hindi mo pinili, pwedeng maging daan papunta sa blessing na matagal mo nang hinihingi kay Lord. Yung burden na pinapasan mo ngayon, baka yan ang preparation para sa resurrection story mo bukas. Or yung interruption na hindi mo inaasahan, pwedeng maging invitation para mas maging deep ang walk mo with the Lord. At sabihin ko po sa inyo, kahit dumadaan ka ngayon sa Via Dolorosa, nasa daan ka ng pain at suffering, huwag kang matakot. Kasi bukas may resurrection. Bukas may bagong buhay. Hindi man bukas, hindi ko alam, basta araw-araw, magkaroon ka ng pag-asa na may gagawin ng Panginoon. It's not yet too late. Your resurrection story is about to happen. And when you encounter the cross, it doesn't just change your direction, it changes your destiny. Amen. Kayang baguhin ni Lord ang destiny mo. Kala mo wala na, babaguhin yan ni Lord. Amen. At sa oras na ito, if you want to change your destiny, can we all stand up? At this moment, I just want you to connect with the Lord. Just need to close your eyes. Can you just pray and connect with the Lord at this moment? When was the last time you connect with God? When was the last time you connect with Jesus? It's now time to go back to your first love. It's now time to go back to the cross. Sabihin ko sa'yo, kung ayaw mong bumalik sa cross, si Simon, dinala siya sa cross at sa oras na ito, tinutulak ka ulit ng Panginoon pabalik sa cross.